Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang Lumang Aparador, sa isang tahimik na bayan sa kanluran ng Pilipinas, may isang lumang bahay na pinaniniwala ang haunted ng mga lokal na residente. Ang bahay na ito ay kilala bilang ang Lumang Aparador. Ang nakakapanindig balahibong kasaysayan nito ay nagbigay daan sa mga kwentong kababalaghan na bumabalot sa lugar. Ako si Tonton, isang curious na binata na madalas napapadpad sa mga misteryosong lugar. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa kalsada pauwi mula sa eskwela, napansin ko ang matandang bahay na tila nakatitig sa akin mula sa isang sulok. Hindi ko mapigilan ang sarili kong maakit sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa lugar na iyon. Siguro, wala naman sigurong masama kung bibisita ako sandali, bulong ko sa sarili, habang tinutungo ang bahay. Pagpasok ko sa bahay, agad akong sinalubong ng usok at alikabok. Ang amoy ng katandaan at panglaw na dumapo sa akin ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong puwersa ang humihila sa akin, ngunit patuloy pa rin akong lumakad patungo sa pinakalikod ng bahay. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang aparador na puno ng alikabok at kalumaan. Doon ko napansin ang isang makintab na mukha sa salamin ng aparador. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may isang tinig sa loob ng aking isipan na nag-uutos sa akin na buksan ito. Nakaka-curious naman itong aparador na ito, sarili ko namang sabi, habang tinatanggal ang aming mga kamay sa forma ng takot. Nang mahagilap ko na ang lakas ng loob upang buksan ito, biglang may narinig akong kaluskos mula sa kabilang kwarto. Ang kakaibang tunog na iyon ay nagbigay daan sa pagtigil ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, ngunit parang may anino sa likod ko na nagtulak sa akin na patuloy na buksan ang aparador. Sa isang biglang pagkakataon, hindi ko alam kung paano, ngunit ang aparador ay biglang nagbukas ng mag-isa. Ang loob nito ay pumailan lang ng isang makapal na usok na tila nagtatago ng isang lihim. Nang unti-unti itong nawala, nakita ko ang isang lumang aklat na puno ng mga nakakakilabot na kwento. Tinignan ko ang unang pahina at nakita ang titulo, Ang Misteryo ng Lumang Aparador. Naalala ko ang kwento na aking naririnig mula sa mga matatanda sa bayan. Sinasabing ang lumang aparador ay may koneksyon sa isang krimen noong nakaraang dekada. Ang mga tao sa bayan ay nagkukwento na may isang pamilya na nanirahan sa bahay na ito at bigla na lamang nawala ng walang anumang bakas. Hindi natukoy ang tunay na dahilan ng kanilang pagkawala, ngunit ang lumang aparador ay naging sentro ng mga espekulasyon at kababalaghan. Habang binabasa ko ang mga kwento sa aklat, biglang may narinig akong bagong kaluskos mula sa kabilang kwarto. Ang aking puso ay muling bumilis ng tibok, at naramdaman ko ang matinding takot na dumapo sa aking kalamnan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aking curiosity ay mas malakas pa rin. Dahan-dahang lumakad ako papunta sa kabilang kwarto, na may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Pagpasok ko, agad kong napansin ang isang lihim na silid sa likod ng isang malaking kurtina. Ang aking kamay ay pumunta sa pader, hinahanap ang anumang patlang na maaaring magbukas dito. Sa isang sandali ng paghahanap, nakita ko ang isang maliit na butas sa pader. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod nito, ngunit ang aking curiosity ay nananaig sa aking takot. Tinulak ko ang pader, at sa aking pagkagulat, nagbukas ito at nagpakita ng isang madilim na silid. Nang pumasok ako sa silid, agad kong napansin ang isang nakakatakot na tanawin. Ang silid ay puno ng mga lumang larawan at gamit na tila nag-uusap sa nakaraan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang isang lumang upuan na may kumot na bumabalot dito.
Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aking mga paa ay tila nananatili sa lugar at hindi makagalaw. Ang kaba at takot ang siyang bumabalot sa akin, habang ako'y patuloy na tumitingin sa paligid. Bigla, may naramdaman akong malamig na hangin na dumapo sa aking balat, tila ba may isang nilalang na nakikipaglaro sa aking kaharian. Habang ako'y nag-iisip kung dapat bang umalis o manatili, biglang may narinig akong boses sa likod ko. "Tonton, narito ka pala," ang sabi ng boses, at agad akong napalingon. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng damit ng dekada 80s na tila bumalik mula sa libingan. Siya ay si Ramel, isang dating residente ng lumang aparador na tila hindi umaalis sa lugar kahit kamatayan na ang kanyang sumalubong. "Ramel? Ano ang iyong ginagawa rito?" ang tanong ko, na puno ng takot at pagtataka. "Natutuwa akong makita kang dito, Tonton," sagot ni Ramel, na tila hindi apektado ng kanyang pagkamatay. "Mayroon akong isang kwento na nais kong ibahagi sa iyo tungkol sa aking karanasan sa lumang aparador." Habang ako'y nakatayo doon, si Ramel ay nagsimulang magkwento ng kanyang mga karanasan noong siya ay nabubuhay pa. Sinabi niya na noong siya ay bata pa, siya at ang kanyang mga kaibigan ay madalas maglaro sa bahay na iyon. Ngunit isang araw, habang sila'y nagtatago sa loob ng silid, biglang nawala ang kanyang mga kasama. "Hindi ko alam kung ano ang nangyari," sabi ni Ramel, na puno ng pangungulila sa kanyang mga kaibigan. "Nang magising ako, sila'y wala na at tila ba sila'y nawala sa kawalan." Napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Ramel, na tila ba hindi pa rin makalaya sa kanyang nakaraan. Subalit sa kabila ng kanyang kalungkutan, mayroon akong nadama sa kanya. Isang uri ng pag-asa na tila ba mayroon pang pagkakataon na makamit ang kanyang katarungan. Ngunit biglang naglaho si Ramel sa aking harapan, tila ba isang anino na biglang naglaho sa liwanag. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang tanging naiwan ay ang aking pagtatanong at pag-aalala. Nang tumalikod ako at tignan ang lumang upuan, biglang may tumunog sa aking likuran. Ngunit hindi ko na yon pinansin at agad akong tumakbo palabas ng silid. Subalit sa aking pagtakbo, parang mayroon akong naririnig na tinig na humahabol sa akin, tila ba isang bangungot na hindi ko kayang takasan. Nang ako'y makalabas ng bahay, agad akong tumakbo papunta sa kalsada, na puno ng takot at pangamba. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa loob ng bahay na iyon, ngunit isa lang ang sigurado ako, ang lumang aparador ay puno ng mga lihim at kababalaghan na hindi dapat pumasok sa isipan ng sinuman. Subalit hanggang sa ngayon, ang mga pangyayaring iyon ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ang aking curiosity ay hindi pa rin mapalagay, at ang pangako ko sa aking sarili ay hindi pa rin natutupad. Ngunit sa gitna ng aking pagdaramdam, may isang bagay na sigurado ako, ang aking paglalakbay sa kakaibang mundo ng lumang aparador ay hindi pa tapos, at mayroon pang mga lihim na naghihintay na mabunyag. Nang ako'y nakalabas sa bahay, ang aking puso ay nagpapalpitate sa sobrang takot at pangamba. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa loob ng lumang aparador, ngunit ang katiyakan ay may isang lihim na nakatago roon na hindi dapat malaman ng sinuman. Sa tuwing aking tatahakin ang kalsada pauwi, tila ba mayroong isang nakakatakot na presensya na humahabol sa akin, tila ba isang multo na hindi makalaya sa nakaraan. Hindi ko maipaliwanag ang lungkot at pangamba na bumabalot sa akin, at sa bawat pag-iisip sa mga pangyayari, lalo lamang lumalim ang aking takot. Ngunit kahit gaano man kalakas ang aking takot, ang aking curiosity ay hindi pa rin napawi. Ang katanungan kung ano ang nangyari sa lumang aparador ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. At tila ba ang lugar na iyon ay patuloy na nagtatawag sa akin, isang hamon na hindi ko kayang tanggihan. Sa mga susunod na araw, nagpasya akong balikan ang lumang aparador, hindi alintana ang panganib na maaaring hatid nito.
Ang aking pagkakaroon ng katiyakan at pagtatak ng katarungan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang takot na nararamdaman ko. Sa paglapit ko sa bahay, agad kong napansin ang pagbabago sa atmosfera. Ang hangin ay mas malamig, ang mga puno ay tila ba sumisigaw ng kakaibang hiyaw, at ang bahay mismo ay tila nagbibigay ng babala sa sinumang mapapadaan. Hindi ko alintana ang mga ito at patuloy pa rin akong naglakad patungo sa bahay. Nang ako'y makapasok, ang aking dibdib ay biglang napuno ng matinding pangamba. Parang may isang nakakatakot na presensya na nag-aabang sa loob, tila ba isang multo na naghihintay na makalaya mula sa kanyang pagkakasakal. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa lumang aparador na puno ng takot at pangamba. Ang bawat hakbang ko ay tila ba nagtutulak sa akin na umatras at iwanan ang lugar na ito. Ngunit ang kaisipan ng katarungan at katotohanan ang siyang nagtulak sa akin na patuloy na maglakad. Nang ako'y makarating sa aparador, agad kong naramdaman ang isang malamig na hangin na dumapo sa aking balat. Ang aking kamay ay pumunta sa pinto ng aparador, at sa kabila ng aking takot, binuksan ko ito. Sa loob ng aparador, ang aking paningin ay biglang nagliwanag sa takot at pangamba. Doon ko nakita ang isang nakakatakot na tanawin na hindi ko malilimutan kailanman. Ang aking dibdib ay napuno ng takot, ngunit ang katiyakan at pangarap ng katarungan ay mas malakas pa rin. Sa isang sulok, nakita ko ang isang nakabulagta na katawan na puno ng dugo at galos. Hindi ko alam kung sino ang taong iyon at kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, hindi ko maitago ang pangangailangan na malaman ang katotohanan. Nang biglang may narinig akong malakas na kaluskos mula sa kabilang kwarto. Ang aking puso ay biglang nagpabilis ng tibok, at ang aking mga paa ay tila nananatili sa lugar. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aking determinasyon na malaman ang katotohanan ay hindi nawawala. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kabilang kwarto. Tila ba ang aking katawan ay pumapatungo sa kanyang sariling kamatayan. Nang makapasok ako sa kwarto, ang aking mga mata ay biglang nagdilim sa takot at pangamba. Sa harap ko ay nakita ko ang isang anino na humihila sa isang katawan palabas ng bintana. Ang aking dibdib ay napuno ng takot at pangamba, ngunit ang aking determinasyon na malaman ang katotohanan ay mas malakas pa rin. Sa isang biglang pagkilos, tumakbo ako patungo sa bintana at tinulungan ang taong nasa labas. Ngunit sa paglapit ko, biglang nawala ang anino at ang katawan ay biglang gumuho pababa. Nang ako'y makarating sa labas, agad akong tumakbo palayo mula sa bahay na iyon na puno ng takot at pangamba. Subalit kahit gaano man kalayo ang aking tatahakin, tila ba ang multo ng lumang aparador ay patuloy pa rin na humahabol sa akin, tila ba isang bangungot na hindi ko kayang takasan. Hanggang sa ngayon, ang mga pangyayaring iyon ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ang takot at pangamba ay hindi pa rin naglalaho, at ang aking pangako sa sarili na malaman ang katotohanan ay patuloy pa rin. Subalit sa kabila ng lahat, may isang bagay na sigurado ako. Ang lumang aparador ay puno ng mga lihim at kababalaghan na hindi dapat pumasok sa isipan ng sinuman. Sa kabila ng mga pangyayaring nakakatakot at nakakapanginig balahibo sa lumang aparador, hindi ko magawang pigilin ang aking curiosity na malaman ang buong katotohanan. Bawat galos at sugat sa katawan ng hindi kilalang katawan na aking natagpuan sa loob ng aparador ay nagpapalakas lamang ng aking determinasyon na hanapin ang katarungan. Nang aking balikan ang bahay, ang pagkakaroon ko ng lakas ng loob ay higit pa sa aking takot. Ang aking pangarap na malaman ang lihim ng lumang aparador at ang kagustuhan na mabigyan ng hustisya ang mga taong naapektuhan nito ay ang siyang nangingibabaw. Sa paglapit ko sa pintuan ng bahay, agad kong napansin ang pagbabago sa atmosfera. Ang hangin ay tumigil, ang katahimikan ay naging mas mabigat, at ang paligid ay tila ba nagdala ng kakaibang bigat sa aking dibdib. Nang ako'y makapasok,
ang aking mga paa ay tila nag-atubiling magpatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aking determinasyon ay mas matindi pa rin kaysa sa anumang takot na nararamdaman ko sa pagtungo ko sa lumang aparador. Ang aking puso ay nagpapalpitate sa sobrang kaba at takot. Ngunit ang bawat hakbang ay tila ba nagpapalakas lamang ng aking determinasyon na malaman ang lihim ng lugar na ito. Nang ako'y makarating sa harapan ng aparador, ang aking kamay ay biglang nanginginig sa takot. Ngunit sa isang malalim na paghinga, binuksan ko ito at hinakbang papasok. Sa loob ng aparador, ang hangin ay lumalamig at ang atmosfera ay tila nababalot ng misteryo at kaguluhan. Doon ko muli nakita ang nakakatakot na tanawin ng katawan na puno ng dugo at galos. Ang pagkakakaba at takot ang siyang bumalot sa akin, ngunit ang aking determinasyon ay mas matindi pa rin nang biglang may narinig akong malakas na kaluskos mula sa kabilang kwarto. Ang aking dibdib ay napuno ng takot, ngunit hindi ko ito pinansin at patuloy pa rin akong lumakad patungo sa kabilang silid. Pagpasok ko sa kwarto, ang aking mga mata ay biglang nagdilim sa takot at pangamba. Doon ko nakita ang isang anino na humihila sa isang katawan palabas ng bintana. Ang aking puso ay nagpapalpitate sa sobrang takot. Ngunit ang aking determinasyon ay mas matindi pa rin. Sa isang pagkilos ng pagkakataon, tinulungan ko ang katawan na nasa labas ng bintana. Ngunit sa paglapit ko, biglang nawala ang anino at ang katawan ay biglang gumuho pababa. Nang ako'y makarating sa labas, agad akong tumakbo palayo mula sa bahay na iyon, na puno ng takot at pangamba. Subalit kahit gaano man kalayo ang aking tatahakin, tila ba ang multo ng lumang aparador ay patuloy pa rin na humahabol sa akin. Tila ba isang bangungot na hindi ko kayang takasan. Hanggang sa ngayon, ang mga pangyayaring iyon ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ang takot at pangamba ay hindi pa rin naglalaho, at ang aking pangako sa sarili na malaman ang katotohanan ay patuloy pa rin. Subalit sa kabila ng lahat, may isang bagay na sigurado ako. Ang lumang aparador ay puno ng mga lihim at kababalaghan na hindi dapat pumasok sa isipan ng sinuman. Nang mga sumunod na araw, ang aking pangamba at takot sa lumang aparador ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Hindi ko mawari kung ano ang nangyari sa mga taong nababalot ng misteryo at lihim ng lugar na iyon. Subalit kahit gaano man kalakas ang aking pangamba, hindi ko maitatanggi ang kagustuhan kong mabigyan ng hustisya ang mga taong naapektuhan ng mga pangyayaring iyon. Sa aking pag-iisip at pag-aaral sa mga kasaysayan ng lugar, natuklasan ko ang mga kwento ng mga nakaraang residente at ang mga misteryong bumabalot sa kanilang mga buhay. Subalit sa kabila ng lahat, walang sinuman ang nagkaroon ng malinaw na kasagutan o paglilinaw sa mga misteryong iyon. Sa huli, napagdesisyonan kong iwanan na lamang ang lumang aparador at tanggapin na hindi lahat ng misteryo ay dapat malutas. Ang aking karanasan sa lugar na iyon ay magiging bahagi na lamang ng aking alaala, isang bahagi ng aking buhay na nagturo sa akin ng kahalagahan ng pag-iingat at paggalang sa mga misteryong hindi natin kayang maunawaan. At sa paglisan ko sa bayan na iyon, ang aking pangako sa sarili ay nanatili, na kahit anong mangyari, ang katarungan at katotohanan ay mananaig sa huli. At kahit hindi ko man natuklasan ang buong katotohanan ng lumang aparador, ang aking karanasan doon ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay at ang halaga ng paggalang sa mga taong nakaraan. Sa pagtahak ko sa aking mga susunod na paglalakbay, ang aking puso ay puno ng pasasalamat sa mga karanasang nagbigay daan sa akin na lumago at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo. At sa bawat hakbang na aking tatahakin, ang alaala ng lumang aparador ay mananatiling buhay sa aking isipan, isang paalala ng mga misteryong hindi kayang tapusin ng panahon. Ang lumang aparador ay patuloy na magiging bahagi ng kasaysayan at alaala ng bayan na iyon, isang lugar na may kakaibang enerhiya at misteryo na patuloy na magpapahanga at magbibigay aral sa mga susunod na henerasyon. At sa huli,
Ang aking paglalakbay sa lumang aparador ay magsisilbing isang paalala na sa kabila ng mga lihim at kababalaghan sa ating paligid, ang lihim na mayroon tayo sa loob ng ating mga sarili ay ang pinakamahalagang pagtuklas na dapat nating gawin. Please subscribe, like and share. Para sa mas marami pang kwento ng kaba. Salamat.